ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbati sa inyong lahat, mga kapatid, mga nakikiisa sa pagsamba natin dito sa Shrine of Jesus the Divine Word, sa Christ the King Mission Seminary. Kami bumabati sa inyong lahat. Well, alam na ninyo siguro, MECQ na tayo, kaya lang patuloy na wala pa rin tayong mga religious gatherings maliban dito sa ating live stream masses. Kaya inaanyayahan namin kayo na patuloy na makibahagi sa ating paggawaing pagsamba sa pamamagitan nitong ipinagkaloob ng Diyos na pamamaraan ang teknolohiya. Kamakailan lamang na may nabasa akong isang article ng pamagat ay noise pollution is one of the biggest health risks in city life. Ang ingay daw ay isa sa mga peligro ng kalusugan, lalong-lalo na sa buhay ng siyudad. Ayon dito, noise is one of the biggest pollutants in modern cities, but the risk is often overlooked despite being linked to an increased risk of early death, according to research conducted by scientists. Noise increases the risk of hypertension, and hypertension has been related with so many other cardiovascular, cerebrovascular diseases like heart attacks and strokes. Kaya isa sa mga suggestions ng mga nag-aaral tungkol dito sa phenomenon ng noise ay paano ba maibsan itong ingay, itong pollution, lalong-lalo na ng ingay at air pollution. Sabi nila, isa sa mga mungkahi nila ang pagsasaayos ng mga infrastruktura ng mga siyudad. Kalye halimbawa, na pwedeng magbisikleta at maayos itong infrastruktura na ito para maengganyo ang mga magulang at mga anak na maglakad, halimbawa papuntang eskwela, no? Dito kahit ilang metro lang mag-tricycle. Well, maintindihan naman natin kasi mainit. Pero ito yung sabi nila doon, kung maengganyo ang mga gulang at mga anak na maglakad papuntang paaralan, ay di mababawasan yung noise pollution, ang ingay ng motor at sasakyan, at air pollution sa kalye, no? At magkaroon ng mahikayat din sa paglalakad, magkaroon din ng physical activity na tutulong din magpanatili sa ating kalusugang pang-physical. Nakakatuwang makita halimbawa sa Europe, marami sa Europa, pagdating ng linggo, doon sa mga tinatawag nilang historical center, bawal pumasok ang sasakyan maliban yung ambulansya at mga mag-deliver. Yung taong magsisimba, manood ng sine, pagdating sa city center, maglalakad yan. Nababawasan nga yung ingay, yung usok, etc. At kasama na rin yung paglalakad na tutulong sa kanilang sa ating kalusugan. Sabi ng isang manunulat na isang malaking problema ngayon ng modern men and women
ay ang problema ng ingay, noise. No? Ang tao ngayon ay nababalot ng ingay, hindi lamang panlabas, kundi rin panloob. Bugbog ang lahat ng uri ng stimulations, no? Sabi nga nila, at sensations na nagdadala nito ng pagkabalisa at pagmamadali, no? Ng mga taong mga karamihan ngayon, nawala ng katahimikan at di alam kung paano lunasan ang sakit na ito na sumisira rin sa ating pagkatao. Ang ingay ang humahadlang sa tao na makilala higit pa ang kanyang sarili at humahadlang sa pagpasok natin sa ating kalooban. Kaya ang taong ganito ay hindi napapakinggan ang tinig na ibinubulong minsan ng ating kalooban. Sabi minsan ni Pope Paul VI, no? Sabi niya, "We modern men and women are so extrovert. We live outside of our houses and we even lost the key in order to return and enter into it." Ang ingay din ang naglalayo at bumabasag sa tao at lumilito nito sa kanya at na malimit, puro na lamang ngayong panlabas ang buhay niya. Kaya kung wala yung mga stimulations from outside, yung ingay, boring na ang buhay. Wala na, napaka-boring naman. Walang tugtog, walang dumadagungdong. Parang nasa kawalan, sabi nga nila. Ang taong nabubuhay na walang katahimikan ay walang malimit koneksyon sa kanyang kalooban. At hindi napapakinggan ang kanyang konsiyensya at ang kaibuturan ng kanyang puso. Malimit, madaling mawalan ng kapayapaan at katatagan kung ganun ang tao nabubuhay lamang panlabas na walang parang kinalaman ng kanyang kalooban. Higit pa dito, ang taong nabubuhay sa panlabas ay nahihirapan ding makipag-ugnayan sa Diyos. Kung walang ugnayan sa kanyang kalooban, hindi rin niyang kayang pakinggan at intindihin ang boses ng Panginoon nangungusap halimbawa sa kanyang konsiyensya, ang tinig ng Diyos. At ang buhay espiritual ay isang ikangay balat kayo na lamang. Naisip kong ito kasi yung tanong ko, bakit kaya yung mga tagasunod ni Jesus ay mga nandun naman, nakita naman nila ang ginawa ni Jesus, no? Sa dami niyang ginawa. Posible sigurong isa sa mga dahilan kung bakit maraming tumalikod at iniwan si Jesus ay hindi dahil matanggap ang kanyang at hindi siya tinanggap at intindihin ang kanyang turo dahil nga sa mababaw na pagkilala kay Jesus. Sa kabilang dako, makita natin ang kanyang mga alagad, ang 12, na hindi man siguro lubos na intindihan, pero nagkaroon sila ng mas malalim na pagkilala kay Jesus at naunawang higit ang kanyang turo. Ang nagpahayag din ng kanilang desisyon, ang
kanilang commitment na sundan siya dahil siya nga ang tunay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Matatanggap din lamang natin si Jesus sa palagay ko kung kilala natin siya at ang kanyang salita. Makikilala lang natin siya sa taimtim na pakikinig sa kanya. At mapapakinggan lang natin siya tunay sa katahimikan ng ating puso at kalooban. Siguro, ito yung magandang bunga, isa sa magandang bunga ng pandemya na napilitan tayong tumigil, manahimik at harapin ang buhay pamilya at lalong-lalo na ang ating sarili. Hindi madali. Sabi nga ng isang kakilala ko, hindi ko na alam, Father, kung anong gagawin ko. Naluloko na yata ako. Bored na ako. Sa palagay ko, isang pagkakataong ito at dapat siguro nating akapin ang katahimikan ng ating puso. Harapin ng ating sarili, ang ating puso, ang ating buhay. Dahil doon, mapapakinggan natin ang tinig ng Diyos at makikilala nating higit ang Diyos na nangungusap sa atin, sa ating puso at konsiyensya. Mga kapatid, sa ating paglalakbay, ito yung hamon na ang paglalakbay ay patungo sa ikangay mas malalim na pagkilala sa ating sarili. Dahil doon sa kaibuturan, maiintindihan din natin, mauunawahan din natin, at makikilala natin higit ang boses ng ating Diyos. At malalaman natin higit ang kanyang pamamaraan. Kagaya ng mga apostoles ni Jesus. Sa kanilang pagkilala ay nagdesisyong sundan ang Panginoon. Hindi man perfecto, buo ang kanilang pagkilala. Pero yung pagkikinig, pagsunod sa Kanya ang nagbigay daan para makilala din siya higit. Sa gitna ng ating ng hamon ng pandemya, itong lockdown, sunggaban natin itong pagkakataon na makinig sa ating puso, sa ating konsyensya, ang ibinubulong ng Panginoon. At gayon din, ang kanyang tinig ay mararamdaman, mapapakinggan natin. Sana ay wag mangyari yung sabi ni San Agustin, no? Sabi niya, "Late have I known thee, O Lord, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. You were within me, but I was outside. And it was there that I searched for you. In my unloveliness, I plunged into the lovely things which you created. You were with me, but I was not with you." Naway sa ating pakikipag-ugnayan muli sa katahimikan ng ating puso, sa katahimikan ng panalangin, ng pagdiriwang, ay
mapakinggan, makilala, at ma-appreciate natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan